Matapos ang Alon Exercises 2025, nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy ang ganitong mga pagsasanay kasama ang iba pang mga bansa sa kabila ng pag-alba ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Umalma na naman ang China sa mga isinasagawang aktibidad ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Gaya na lang ng Alon Exercises 2025, katuwang ang Australia. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense, paulit-ulit ang panliligaw ng Pilipinas sa mga outside power para pataasin ang tensyon sa rehiyon at magkaroon ng gulo. Hindi ikinatuwa ng China ang pagsuporta ng iba't ibang bansa sa Pilipinas, kasabay ng babala na gagawa sila ng mga hakbang laban sa tinawag nilang mapang-udyok na kilos. Ngayong Biyernes, opisyal lang nagtapos ang Alon Exercises 2025 matapos ang 2 linggong pagsasanay sa Hilagang Luzon at Palawan. 3,600 na tropa ang lumahok dito mula sa Pilipinas at Australia, kung saan nagkaroon din ng partisipasyon ng Canada at US, habang nagsilbing observer ang New Zealand at Indonesia. Kada 2 taon isinasagawa ang Alon Exercises at ang ikatlong iteration nito ay gagawin sa 2027. Pinalagan naman ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Force ang pahayag ng China. What we done is within the legal framework of the exercise, and we have not done any wrong. We're doing exercise of freedom of navigation. There's nothing wrong with that, I think. And certainly normal for allies and partners to exercise within each other's territories to build that interoperability between our two countries. Nakarating hanggang sa West Philippine Sea ang Alon Exercises, kabilang nasa Bajo de Masinloc, kung saan naglayag ang mga warship ng Pilipinas, Australia at Canada habang lumipad din ang kanilang mga aircraft. Wala namang naranasan na anumang interference mula sa mga asset ng China sa gitna ng aktibidad. Hindi magpapaapekto ang AFP sa mga puna at ipagpapatuloy ang iba pang pagsasanay sa mga katuwang na bansa, bagay na kinatigan ng palasyo. We conduct exercises not against any country. We do it to prepare for our territorial defense and strengthen our capabilities and interoperability. We cannot stop China from making its own narrative, but they cannot also stop us from fighting for our rights based on laws, on clause, arbitrary ruling, and for our being independent country. Samantala, dinepensahan ng palasyo ang naging pahayag ng Department of Foreign Affairs sa patuloy na pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy, kung saan hindi itinuturing na sovereign state ang Taiwan. Ang katapangan ay hindi nadadaan sa buntalan. Ang pagiging diplomatic ay hindi nagpapakita ng kahinaan. At sinabi din naman ng Pangulo na we are not waging any war. At sinabi rin niya na hindi tayo uurong sa anumang labanan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.